Eto po, maganda po 'tong medyo puntuhan lang po natin 'to ng konti. Ganito na po yung mga sinasabi natin noon-noon pa. Kung totoo magnanakaw si BP Sara, ito paulit-ulit ako dito, nasaan yung mansyon, 'di ba? Sa Forbes Park, nasaan yung luxury cars, collection ng luxury cars, nasaan yung mga jets, mga helicopter. Oh, ito. Mula naman po kay Kefichu. The impeachment is dud because mag 20 days na wala pa rin anything explosive. Yan yung pangako ni Redon, yan yung pangako nila Luistro at ng team, prosecution team. Ang yabang-yabang nila nung nagsimula to. Na matatag yung ebidensya namin, talagang kahit yung mga senador na mukhang pag nailabas namin yung ebidensya namin, wala pa po kayo na ilalabas. Wala pa pong pasabog. No revealing of billions in bank accounts. Kaya mapapahiya po yan pag nagkabukasan po at walang billion si BP Sara eh. Yan ha, bintang nila, may billion po si BP Sara ha, sa bank account ha. Pag wala po sila nakita niya, sasabihin na naman na itago sa iba. No revealing of real estate properties at the Forbes or DASMA or US. No exposés of lavish collection of bags and watches and cars. O, di ba? Daig pa ni Kimbo si BP Sara. May collection ng luxury bags, watches and cars. If they had this against Sara, don't you think they would have started the impeachment showing the Filipino people paano nilustay ni Sara Duterte yung pera niya sa luho? Which is what we've seen our congressmen do. Yan yung sinasabi natin. Yan po ang pinakamatinding ebidensya nang nagpayaman si BP Sara. Kung meron po siyang mga mansyon, luxury cars, collection, mga collection ng mga luxury bags, watches, maluho yung pamumuhay nila. Wala eh. Yung mga congressman, nakikita natin, di ba? Isang congressman na anak ng isang senador, milyon ang isang gabing inuman. Mga anak ng kontraktor, nakikita po natin kung gaano po mabuhay sa ibang bansa. Yung nagpakasal na kung sino, grabe. Wala po tayong nakikitang karangyaan sa mga Duterte. Alam niyo po, meron akong galit na galit talaga eh. May pumuna po kay Tatay Digong. Birthday ni Tatay Digong. May lechon sa lamesa. Bakit daw may lechon sa lamesa si Tatay Digong? Sabi ko, grabe naman itong mga to. Porket may lechon eh. Galing ba sa nakaw yung lechon na yan? Ako nga, kaya kong bumili ng lechon eh. Presidente. Hindi naman po, ang mga Duterte po, hindi naman po sila mahirap na mga tao para hindi maka-afford ng lechon. Ako nga, nag-birthday ako, may lechon ako eh. De leche nga. Lechon de leche nga lang. Oh. Eto po, pwede bang, kasi pinakakalat, yan po mga pinakakalat nila, maaresto daw si BP Sara. Sa tingin nyo ba maaresto si BP Sara? Hindi po. Bailable po yan. Small time lang po yung kaso na yan. Death threat, pambarangay nga lang yan. Kasi daw
Kasi daw anong tawag doon? Nagkakarenderya sila kunwari pautot lang daw yung karenderya nila. Alam niyo po sa mga probinsya, ganyan po ang mga kainan. Paghanapin niyo po yung mga original na kainan, punta yung original na Lapas Batchoy sa loob ng Lapas Market. Oh. Ano ba yun? Mayamang restaurant ba yun? Yung itsura po nung original na Lapas Batchoy, parang karinderya lang. Kaya takanta sila, peke daw yung mga Duterte kasi papakita raw na kumakain sa karinderya. Masyado kayong Manila-centered. Sa Maynila kasi, di ba, sa Kamaynilaan, alam mo kagad itsura ng karinderya at saka itsura ng mga mamahaling restaurant. Diyan na lang sa BGC, yung kinakainan ko, di ba, ng mga karinderya dyan. Kumpara nyo sa kinakainan ko rin. Ako rin, kumakain din ako rin. Pag dinalaw lang ako ng mga anak ko. Tsaka lang ako nakakakain doon sa, kada kain namin doon, 4,000, 6,000, anak ng pupa. Sa karinderya, pero sa probinsya, ibang usapan po. Halimbawa ako, Iloilo, punta ka, inahanap namin, di ba? Yung original na pansit molo. Oh, punta naman kami doon sa molo. Parang karinderya pa rin yung nagtitinda ng original na pansit molo. Wala pong distinction. Basta sa probinsya. Hindi po bukang karinderya nagpapaawa effect. Hindi po ganun. Talagang ganun ang mga dinadayo sa mga probinsya.